So first is need natin i-handle initialize variables. First, kailangan natin ng pointer, initial file pointer, and then working directory. So car directory. So lagyan natin ng malloc dito 1,000 na size of string pang car 4 bytes. So working directory, so ito na kailangan kahit natin yung file path. Ano ba ito? I think kailangan natin if open blah blah W ba yan? Oh, W plus SD. Pwede din ng W. So mag check car like mag-ano nito so nabasa niyo yung code doon. So kailangan natin car input file path src plus ano ba ito? Input files then .csv ay mali. Output lang ito. So ito input output natin yung ito yung output file na path
table input output files output .csv. So I think ito yung mga variables na kailangan natin. So check natin paano yon. Mag-concatenate tayo ng input absolute path, input na absolute path, okay. Car So, ang gagawin ko dito, first is dapat gusto ko makuha yun. Okay. So, what if let's car absolute path, mag-allocate tayo na 1000 bytes na size. I think 1000 bytes ba to? Unsigned law, bytes of memory. Okay, so 1000 bytes. I'm not sure if yung isang character is 1 byte, so 1000 character kasi ito. Then yung output, absolute path na output, at ganun din. Let's see pa, 1000. So dito first ating gawin, kukunin natin yung working directory, which is good thing, isa lang kailangan natin dito. So working directory, so yun, may helpers naman tayo, so get ito, ipasa natin yung working directory. So ito, may working directory na tayo. So after natin makuha yung working directory, pwede na natin yung strcpy ito, yung absolute path na kuan, and then input file path. Stdlib ito. Stdlib or string, or string ba to? String yata, no? String pala to, string copy pala to. So meaning i-copy natin tong input file path dito sa absolute path, then strcut natin is cut absolute path, tsaka mali pala to, working directory to dito, then content ng input file path.
in here ba't str bakit walang error? Ay, meron pala talaga. Ang gusto kong mangyari is ito, str copy source to the destination. So destination ay absolute path, then working directory is yung source. So dito naman check natin destination din source, append. So i-append natin tong source dito sa destination. So same problem same dito sa output, absolute path, working directory muna, strcat, then concatenate na natin, absolute path, then output path. Yun. So ito na. So pwede na natin i-check to. Printf. Ano ba ito? Percent s, then absolute file path. Comment out. Walo. Ayun, kuha na natin. So now next gawin is i-handle na natin to. Kailangan then output file saying I something like that, then so ayun. So dito naisip dito stream then stream for the input file. So dito pwede na natin ito siya ganito, file pointer, then f open, ipasa natin itong kuan I absolute path, then r, then check natin kung dapat hindi siya null. If I file pointer equals to null, then printf input file not
kasi naka void naman to. Ay, sorry, void naman pala to. Then after nyan, so open for writing. So possible ga naman ito. Read, ano yung right? Ito, right. How to put content? If puts. So ito yung data. Gusto niya ipasok doon sa okay, not bad. Pwede ka ito ikuan, no? Just thinking that maybe ito na nga. Car ano ko nga ginawan? Car okay, so gets sige, ito read the character of the file, then write the character into the file. So yun, ito gamitin pa rin natin tong while. So dapat yung C equals to fgets. So ang fgets, babasahin niya isa-isa itong then file pointer. So dapat equals, hindi siya equals to uf. Ay wait, ano nga yan? Kalimutan ko. Input file pointer, tama naman. Load std. Yan. Fget C pala. Fget C, sorry. Fget C. Ano pinagkaiba nito? So dito output file pointer, i-open na lang din natin to dito for the input and output file. So absolute path, then ano pinagkaiba nito? W or check na natin kung ano naman. So ito na. Ito na, printf. So output file not found, and return natin to. Yes, that's it. So dito basahin na natin siya. Then ano nga yung ginawa niya dito? Fputs daw yung data ng
So I guess pwede na ito diretso. F puts C yung data and then yung output file pointer. Ayun. So input data, pwede ka ito ganito na lang. Let's see, f gets input data, yan. Then let's see, input data, gagana ka ito, hindi ito gagana. Sort file. Okay, so kailangan daw natin you know what if ganito na lang, f gets, then kind of confusing. Ay, tama. So ito na lang siya. Tama ito pinagagawa, no? Input data, so f gets, then input data times input file pointer, tama ba? File pointer, ganyan. Then dito tanggalin natin to. Ay, three daw. What? This is character, ano tong int, ano tong size, ayun. So dito na, so what if dito na-check naman natin, and then f puts na lang, f puts natin yung ano ba kung anong f. So ang hinihingi niya yung character na ipasa and then yung file, tama ba? Okay, input data and then yung output file, file pointer, then release all the memory of initialize variables with memory allocated. So once ma-release na to, tatlo yata, yep, free, ma-release natin to si, ay wait, ano nga to, free. Nice. So working directory, ano ba, sino pa, si I absolute, free natin si I absolute path, then free natin si, sino pa i-free, malok, I think ito lang.
Shit, need ko talaga siya initialize. So bigyan natin siya ng 1000 bytes. Okay, na-write kaya yun? Hala, isa lang nakuha niya, hindi niya nakuha tong pangalawa. What if, sige nga ito lang, if stream to siya, parehasan ko kaya doon. Umana siya, pero yung first lang yung, so what if ito, gawin natin tong f while, while natin to uf, and then data, wait, mag-return ba ito siya? Mag-return siya ng car. So sige, if mag-return to ng car, what if ganito na lang, f, kunin natin to dito, null, then magpanilagay tayo dito, ayun. Gana kayo. Sige daw. Ano? Lang gumana. Gumana ba? Wala, gumana nga. Sige. So, tignan nyo. Wala itong laman ha. Okay. Wala itong laman. Bakit na naman? Hala, pag panay stream ang animal. Hindi ko na-close. Hindi ko na-close to. Dapat i-close ko to. Close all the stream. So F close, then file pointer. Then F close din natin to. File pointer, tama ba? So check natin kung ala, yun. Make run. Delay output. Lagi. Yan. Ayun. So what if ganitohin na natin na lang.
W daw. Ano tong W? Open for writing and text. If the file exists, pwede kaya ganito na lang. Tingnan ko. Ayun. So, diba nag-delete ako? May output na. Gumana. So, tingnan. So, dinilit ko siya. Tapos, deleted siya. So, if we make run natin, then get status natin, dapat may bagong ma-add. Ito, tingnan nyo. May files that output na na-create, din ang yung laman nya. Yun, nice. So, does F gets only read the current line? Okay. So, marunong na sabi na dito, gets the next character, unsigned car, from the specified and advances position indicator to the it works. So, ipang na-release muna na-release ko ba lahat na? Alang input data hindi ko na-release. So, delete natin ha. Love 2 yun, tatlo. Tanggalin natin to. Tanggalin natin to. Yun, gumana siya. Input, output. Yun. Mana siya. I would say ilagay mo natin dito input, output,
Yun. Then, palitan natin ito. That's right. Yep, so, explain ko lang ano nangyayari dito. So, yung F open pala, kuan talaga to siya. So, stream yung napansin ko, yung F gets, yung current line, yung first na stream, yung second na stream is, or tama ba ako? Sige daw. Aha. Tingnan natin kung ilang count siya na. Count. Total count. So, check natin dito. Count. Plus. Then, printf na natin ilan yung count. New line. 1. Para malaman natin kung ilan yung naging count. Percently. Pasa natin yung path sa number. Address. Ay, wait. Pwede ka pala. Galing. Akala ko. 2. So, yung first count, by line pala talaga to. Ating by line ng F gets. Yung first na stream is new line. So, binabas. Ating So, I think binabasa niya tong kuan. Binabasa niya yung file by line. So, yung count, yung total count, na nangyayari dito. So, string. But anyway, 2 beses na siya nag-loop. This is interesting. So, yung first na count, yung first na iteration ng loop is yung first line na binasa niya. Ito. And yung second count is ito. Then, in-output niya dito. So, technically, saan natin? Sorry. So, mapansin natin. So, dito, yung description ng program na to, and then nag-initialize tayo ng mga variable, yung file path, ganyan, itong mga constant. Pwede kahit icons kasi unchanging naman ito, diba? Ganyan. Ay, sorry. Or static. That is cons in C. Ay. Cons versus determines visibility.
inside a function means the variable will exist before and after a function. Mag-exist gyapon siya. So let's say, so bali pag nag-declare ako ng static dito, kahit within lang to sa function na yon, ma-access siya dito outside sa dito. Kahit outside na siya ng function, so cons pala talaga kailangan ko. Ay, cannot be seen outside of it though. The scope of the symbol marks is limited to that cipher. If the I object is not used, sige, lagyan natin yung static. Within the file lang naman daw. So within the file ko lang naman ginamit. So lagyan ko na lang ng ano ba yan? Let's see. Static. Wala na, may error. Same here. I guess same here. Lagyan natin ito ng static. So since dito lang naman natin gawin na so try natin ulit. Haha, marunong na akong gumamit ng fopen. Sample, read, and write. So recap lang, ginawa dito is nag-initialize ako ng dalawang pointer. So fopen for input file, which is ito, and then for the output file. So itong part nito is ginagamit to para mag-initialize ng file stream. So working directory naman, so ito nag-initialize din ako ng working directory. So para to sa absolute path ng current directory na to, nag-initialize ako ng dalawang static na variable, which is for the input na yung sa CSV ng input, and then yung target ko na file na output file, which is output.csv. May dalawang ginawa din ako ng final output. So kasama na tong working directory plus kung ano nito, itong dalawa. So may ito nang gagamitin natin na final path para sa pag open ng mga files. So dito hinandle natin yung pag concatenate ng working directory doon sa relative na input file path and relative na output file path sa current directory. Then str na concatenate natin dito yung mga necessary na absolute path. So ito display the file input. I think so since nag-check pata di mas maganda yata dito na lang to. Ayan. So dito
ito na, nagbasa na tayo. So ito mods. Hindi ko maintindihan na. So dito na part, may yung R is ibig sabihin is read. So babasahin na yung file, and then yung W is write daw. Base, ano ba yan? Open for writing in text mode. So if the file exists, its contents are overwritten. So if the file doesn't exist, new file is created. So returns na lang siya pag may problem doon sa pag-open ng file. So regardless if nag-exist siya or hindi. So if unable to open the file, mag-return siya ng null. Meron ding iba dito sa hahanapin na yung file. If the file exists, ay para siyang kuan, para siyang grep, grep, grep. Open for both reading. Okay, combination. May search din pala. Interesting tong kuan. But anyways, basta ito based sa absolute path ng output na hinahanap natin. So if nag-exist siya, babasahin agad, gagawa siya ng bagong stream para sa file na yan. So if hindi pa nag-exist yung file, gagawa siya ng stream, then gagawa siya ng stream yan. So after ma-complete yan, mag-write siya ng file dito sa files na directory natin. And then ito, so same procedure man siya doon sa fgetc ng fread file natin. So sa fgetc, binabasa niya per character yung laman ng input. So ayokong gawin yun kasi hassle. Gusto ko may fgets naman pala na which is per line. Per line yung per stream niya is equivalent to one line. So ang mayayari na to, may fputs tayo dito. So i-write, so input data. Okay. So i-write niya kung ano laman nito, i-write niya dito sa stream ng file pointer na to. Then dito, need natin i-exit yung stream na para siyang isirado lang natin yung faucet ng tubig. So if close, then i-free yung mga memory ng allocated variables na ginawa natin. Ito malok. So yep. Sige ulit. Naranga ulit. So yeah, I guess ito lang so I think na-implement naman yung read and write. So hindi naman pala talaga siya ganun kahirap gawin, pero malay natin may mga complicated scenarios na ganito, but so far mga ganitong flow is fundamentals for handling file handling sa C programming language. So I guess close na. Yep. So thank you for watching everyone. Bye bye.